Ito po nga, salitang ito ay ipinangako ito sa Israel. Subalit, ang mga hintil dito na sumampalataya kay Kristo ay kasama. Sapagkat ang mga hintil ay nahugpong siya ng lahat ng mga tumanggap kay Kristo, na ihugpong siya doon sa tinatawag nating punong olibo na kung saan si Kristo yun. Naihinugpong doon ang yung tao na ibig sabihin ng naihugpong na may relasyon sa Diyos ang isang tao. Naihugpong siya na ibig sabihin na parang isang sanga na naihugpong na ano ang tawag doon sa hindi yung dugtong, pag ganun yung dugtong yung hugpong yung ano ba tawag doon sa nagtanim ng isang puno sa kanyang kapupuno. Markot, minamarkot. Yun. Na naihugpong. Hugpong iba siyang dugtong, ibang hugpong. Okay. Ngayon, doon sa mga hintil na katulad natin, ay tayo ay kasama dito sa ipinangakong ito ng ating Panginoon. Sabi niya dito, ako isa sa inyo, mayroon ditong 5 pangako ang Diyos sa mga Kristiyano. Mga pa-Israel man ito, mga pa-hintil man ito, sa lahat ng mga tumanggap kay Jesus, mayroon 5 pangako ang Diyos sa atin. Sabi nito, ako isa sa iyo. Ano ba yung ako isa sa iyo? Simula nung ating tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sumasa atin ang Diyos. Kaya, hindi ito basta-basta isang born-again Christian na para bang nakita mo lang na ikay sumasamba sa gusto mong sambahin ang Diyos, kundi dapat magkaroon ka, maglaan ka ng oras para sa Diyos. Kasi sabi dito, ako'y sumasayo. Yan ang una. Na kung kailangan tinanggap mo si Kristo, dapat sumasayo ang Diyos at yung Diyos na yun ay yung pinaglilingkuran. Yan ang dapat na simula nang tinanggap natin si Yesu Kristo, inari tayong kanyang anak. Una yun. Pangalawa, di ka dapat mangamba kanino man. Sabi niya nito, huwag kang matatakot. Una, sumasayo ang Diyos. Pangalawa, huwag kang matatakot. Sa ating buhay Kristiyano, ano man ang mangyayari dito sa ibaba ng lupa, huwag tayong matatakot. Sapagkat sumasa atin ang Diyos. Amen. Sumasa atin ang Diyos. Yun ang maganda. Sabi niya dito, ako ang iyong Diyos. Si Yesu Kristo ba ay pangatlo, nakikita yung kapangyarihan niya sa ating buhay? Nakikita ba? Kasi kung hindi makita sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos, wala tayong aasahan sa langit. Tandaan niyo po yan. Kasi sa langit ay walang papanik na marumi ang buhay. Wala. Kaya pagtunog ng trumpeta, kaya dito sabi sa mga Pahayag chapter 1 verse 7, marami dito mga tao ang mag-iiyakan pag tumunog ang trumpeta. Mag-iiyakan sila sapagkat marami ang mga maiiwan dito. Kahit nasabihin natin nasa kalupunan ng mga Kristiyano, maraming maiiwanan dito kasi ang mga patatanggapin lamang sa langit yung mga taong binago ng Diyos ang buhay. Kaya sabi dito, ako ang iyong Diyos. Diyos ba? Naghahari ba? Panginoon mo ba at naghahari sa iyong buhay? At nakita ba yung kapangyarihan sa iyong buhay? Nakita ba ito? Ng kapangyarihan sa iyong buhay? Kung hindi, huwag kang aasang papanik ka sa langit. Hindi po yan. Kasi ang mga papanik sa langit, yung mga taong nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Yun po. Wala na pong iba. Gusto ko itong ituro sa inyo kasi kung kalooban ng Panginoon this here ay ako po ay mag-a-apply ng pastor o misyonero sa Bisidugulo. Sabi niya dito, di ka dapat mangamba kanino man. Kung may Diyos ka, di ka dapat mangangamba kahit sa kanino pa man tao. Huwag ka matatakot. Sabi dito, di ka dapat mangamba kanino man. Kanino man tao ay hindi dapat katakutan kung ikaw may Diyos
Palalakasin kita, tutulungan at ililigtas. Papalakasin kita. Yung bang kalakasang spiritual, yun ay nagmumula lamang sa Diyos. Ano pa palalakas spiritual ang isang tao? Una, dapat may 5 impian eh. Pag gusto mo lumakas spiritual, manalangin ka, panalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-apply ng salita ng Diyos, pagdalo sa gawain, at pagsunod kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dapat yung 5 iyan ay nasa ating mga Kristiyanong iyan. Kasi sabi dito, palalakasin kita, tutulungan. Palalakasin at tutulungan. Yun ang kailangan. Eh, paano ka lalakas upang matulungan ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Wala kang prayer, wala kang pagdalo, wala kang pag-apply ng salita ng Diyos. Paano yan? Oh, kaya kailangan nating magdalo, mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi niya, iingatan at ililigtas. Yung tinatawag nating assurance of salvation. Yung mga taong nilinis ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, ay yun ang nakatalaga sa buhay na walang hanggan. Kasi alam mo ba, itong lupa ay training ground ito para sa gawain ng Panginoon. Para matandaan na ikaw ay talagang sa Diyos, binago ka ng Diyos, dito pa lamang sa lupa ay training ground ito. Una, mayroon tayong 5 dapat tandaan sa ating buhay. Una, ako ang iyong Diyos. Tinanggap ba natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Diyos ba natin siya? Pangalawa, huwag kang matatakot. Ano man ang mangyari, huwag kang matatakot kasi mayroon kang tinanggap na Diyos, na Kristo sa iyong buhay. Sabi dito, ako ang iyong Diyos. Yung bang Diyos na yon ay nakikita ba ang kapangyarihan ito sa ating buhay? Binago ba ang ating buhay? Ang palatandaan para pumanik ka sa langit, kailangan binago ng Diyos ang iyong buhay.